Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling yun, makikita silang tatlo na nakaupo sa ilalim ng malamlam na liwanag, sina Li Fan, elder son, at ang shopkeeper, habang may sensinang sinusuri ang isang bundok ng mga dokumento na tila nagtataglay ng kapalaran ng kanilang hinaharap. Itinuro ni elder son na ang mga kinakailangang materyales para sa spirit pool ay karaniwang bagay lamang. Maliban sa isa na kakaiba at mahiwaga, ang Starsea Quicksand, inamin niyang hindi pa niya naririnig ang pangalan nito. Ngunit malinaw na ito ang susi, ang pangunahing sangkap na magtatakda kung sino ang makakakuha ng inaasam na kota. Nagkomento ang shopkeeper, bahagyang naguguluhan, na ni minsan ay hindi pa niya nakatagpo ang ganoong materyal. Tila wala silang ibang mapagpipilian kundi magtanong sa Wanhua Chamber of Commerce. Umungot si elder son, puno ng pagkayamot, na ang mga taong yun ay para bang mga gutom na kambing na muling nabuhay, sakim ng lampas sa sukat, at natatakot siyang baka mapilitan silang magbayad ng mabigat na halaga para lamang sa kaunting impormasyon o supply. Ngunit mariing sinabi ni Li Fan, puno ng alab at determinasyon, na anuman ang halaga, kailangan niyang makuha ang Starsea Quicksand. Walang puwang para sa pag-aalinlangan, nakatalaga na ang kanyang puso na makakuha ng pwesto sa spirit pool. Ang Wanhua Chamber of Commerce ay hindi basta lokal na pangkat ng mga mangangalakal sa Kungyun Sea. Sila ay nagmula pa sa isang malayong kontinente, libu-libong milya ang layo, at may bulong-bulungan na sila'y sinusuportahan ng isang immortal master. Dahil dito, nagawa nilang tawirin ang walang hangganang dagat at magdala ng kalakalan kahit sa mga liblib na isla gaya ng Liuli. Ipinaalala ng shopkeeper na may isang taon pa silang paghahanda, isang kinatawang mangangalakal mula sa Wanhua Chamber ang tiyak na daraan sa Kungyun Sea sa loob ng ilang buwan, at doon sila magkakaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan. Subalit binalaan sila ni Li Fan na hindi nila dapat ilagay ang lahat ng pag-asa sa chamber. Sa nakaraang taon, maraming refugee mula sa iba't ibang sulok ng Kungyun Sea ang tinanggap ng Liuli Island, at maaaring may isa sa kanila na nakakaalam ng lihim tungkol sa materyal. Kailangan nilang magtanong-tanong, maghukay ng impormasyon mula sa bawat sulok. Sa parehong panahon, tiyak na maghahanap din ng Starsea Quicksand ang iba't ibang paksayon sa pulo, kaya't mariin nilang naunawaan na bawat galaw, bawat hakbang, ay dapat bantayan ng mabuti, sapagkat ang laban para sa spirit pool ay nagsisimula pa lamang. Pagkatapos lumabas ang mahiwagang listahan ng mga materyales para sa body purifying spirit pool, kumalat ang balita na parang apoy sa hangin sa buong pulo, kahit ang mga ordinaryong tao na halos walang interes sa cultivation ay agad nakarinig, lahat ng malalaking puwersa, mula sa pinakamatitibay na sekta hanggang sa mga lihim na samahan, ay nagsimulang maghanap ng isang bagay na tinatawag na Starsea Quicksand. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Xiaoheng sa Tingyu Tower nang hindi inaasahan, dala ang bigat ng isang lihim, sinalubong siya ni Li Fan, na may halong pagtataka at pag-usisa kung anong mahalagang negosyo ang nagdala sa kanyang nakababatang kaibigan. Ipinaliwanag ni Xiaohang na narinig niyang si Li Fan mismo ay naghahanap ng Starsea Quicksand. Hindi itinanggi ni Li Fan ang katotohanan, mariin niyang binanggit na sa kanyang edad, kung nais pa niyang magpatuloy sa landas ng cultivation, ang spirit pool ang tanging daan, ang huling pagkakataon, kaya tinanong niya kung paano nalaman ni Xiaoheng ang tungkol sa materyal na iyon. Sumagot si Xiaoheng na noong bumaba ang Immortal Master sa dali, nangako itong kung matitipo ng mga tao ang mga bagay na kanyang hinihingi, pipili siya ng isang grupo na dadalhin papasok sa cultivation world, kabilang sa mga bagay na iyon, na tila nakatago sa ulap ng kasaysayan, ay ang Starsea Quicksand. Nabigla si Li Fan, ang kanyang puso'y kumabog, at agad niyang tinanong kung bakit hindi niya ito narinig noon. Ipinaliwanag ni Xiaoheng na nang ipahayag sa publiko ang listahan, ilang mga bagay ay sadyang tinanggal, ang mga tinanggal na iyon ay reserbang kota. Ibinigay ng direkta sa mga marangal na pamilya ng dali, at ang bagay na itinalaga sa prinsipe ng Zenens Manor, ang ipinag-utos sa kanyang pamilya na kolektahin, ay walang iba kundi ang Starsea Quicksand mismo. Bahagyang itinaas ni Li Fan ang kanyang kamay, isang tahimik na senyales kay Xiaoheng na huwag ng paligoy-ligoy at diretsyong sabihin ang kanyang mga kondisyon. Nagatubili si Xiaoheng, tila naglalaban ang kanyang damdamin, bago aminin na bagamat may utang na loob siya kay Li Fan sa pagtulong ilibing si Su Changyu, hindi niya dapat gamitin yun bilang sandata o leverage. Gayunpaman, inilahad niyang ang buhay sa Liuli Island ay naging mabigat at mahirap tiisin, hindi tulad ni Li Fan na may pambihirang kakayahan,
siya'y nananatiling nakatira sa mga maruruming slums, walang kapangyarihan at walang pag-asa. Agad na sinabi ni Li Fan na hindi na kailangang magpaliwanag pa, malinaw na nauunawaan niya ang mga paghihirap ng kaibigan, mariin pa niyang idinagdag na determinado siyang makuha ang Starsea Quicksand, at hanggat makapagbibigay ng bakas si Xiaoheng, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tuparin ang anumang kahilingan nito. Naliwanagan ang mukha ni Xiaoheng, tila nabunutin ng tinik, at nagpasalamat ng buong puso. Sa kanya ipinaliwanag ang lihim, ang Starsea Quicksand ay hindi talaga isang bihirang sangkap, ang mga Immortal Master lamang ang gumagamit ng ibang pangalan para dito. Sa katotohanan, ito'y walang iba kundi meteorite iron na nahulog mula sa kalangitan. Nabigla si Li Fan, hindi makapaniwala na ang mahiwagang materyal na pinag-aagawan ay meteorite iron lamang. Ngunit mabilis siyang nagtanong kung sapat na ba ang anumang meteorite iron o may mga tiyak pang pangangailangan, kinumpirma ni Xiaohang na meron, at matyaga niyang inisa-isa ang bawat detalye, bawat kondisyon na dapat matugunan. Maingat na tinandaan ni Li Fan ang lahat, at sa huli ay tunay na nasiyahan sa impormasyong natanggap. Pagkatapos, hiniling niya kay Xiaohang na ipahayag ang kanyang kahilingan. Sumagot si Xiaoheng ng may kabab ang loob, ang nais lamang niya ay isang disenteng patio at isang mas madaling trabaho, kung maaari, na may ilang mga utusan upang tulungan siyang pamahalaan ang lugar. Hindi napigilan ni Li Fan ang mahinang pagtawa, nagulat na ang anak ng marangal na prinsipe ng Zenan ay hihingi ng napakakaunting bagay. Iminungkahi pa niya na maaaring humiling pa si Xiaoheng, sapagkat may impluwensya pa rin siya sa pamamagitan ng Heavenly Treasure Tower. Ngunit tumanggi si Xiaoheng, mariing sinabing alam niya ang kanyang sariling kakayahan, ang mabuhay ng komportable, nang hindi labis na nagpapagod, ay sapat na. Kung bigla siyang magkaroon ng kayamanang pumupukaw ng inggit, tiyak na kasunod nito ang sakuna. Hindi na siya pinilit pa ni Li Fan, matapos magpalitan ng ilang magagalang na salita, naghanda nang umalis si Xiaoheng. Habang naglalakad patungo sa pinto, tinanong siya ni Li Fan kung may plano siyang mag-cultivate. Ipinaalala na matapos tiisin ang napakaraming paghihirap upang makarating sa cultivation world, nakakahiya kung uuwi siyang walang dala. Ngunit niwaksi ni Xiaohang ang mungkahi, sinabi niyang titingnan nila, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, wala siyang tunay na pagnanais na mag-cultivate. Sa tuwing sinusubukan niyang basahin ang Profound Yung Heart Cleansing Incantation, halos kaagad siyang inaantok, tila tinatanggihan ng kanyang kaluluwa ang landas na iyon. Matapos ihatid si Xiaoheng, diretsyong pumunta si Li Fan sa Heavenly Treasure Tower, dala ang bagong kaalaman at mas matibay na determinasyon. Nagulat ang shopkeeper nang marinig na ang Starsea Quicksand ay di umano'y meteorite iron lamang, na parabang isang simpleng bagay na itinago sa likod ng misteryo. Napakunot ang kanyang noo, nagtataka kung ganoon lang ba kasimple ang lahat. Sumagot si Li Fan na maaaring hindi nagsisinungaling si Xiaoheng, ngunit kailangan pa ring mapatunayan ang impormasyong yon. Ipinaalala pa niya na malapit nang dumating sa Liuli Island ang mga ngalakal mula sa Wanhua Chamber of Commerce, at sa oras na yun maaari nilang subukin alamin ang katotohanan. Sumang-ayon ng shopkeeper, tinawag itong isang magandang ideya, at idinagdag na ang pagtitipid ng pera ay likas na kapaki-pakinabang. Ngunit iginiit ni Li Fan na hindi sila dapat maghintay lamang, kailangan nilang lihim na bilhin ang meteorite iron na tumutugon sa mga tiyak na kondisyon. Sa kasalukuyan, kakaunti pa lamang ang nakakaalam tungkol sa Starsea Quicksand, ngunit hindi magtatagal at ito'y magiging usap-usapan ng lahat, kaya't iminungkahi niya na kapag bumili sila, dapat ihalo ang meteorite iron sa iba pang kalakal upang hindi makatawag pansin at malito ang mga nagmamasid. Higit pa rito, iminungkahi ni Li Fan na magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa Starsea Quicksand sa mga pamilihan, upang lalong magulo ang sitwasyon at mawala ang tunay na bakas. Tiningnan siya ng shopkeeper nang may pagkamangha. Inaamin na palagi niyang alam na nagtataglay si Li Fan ng spirit channel ang treasure physique, ngunit hindi niya inaasahan na may ganap na mga estratehiya at talino sa pakikitungo. Habang nakikinig si Li Fan, ang sikat ng araw ay sumalamin sa kanyang ngiti. Tila nagbabadya ng kapalaran. Tinanong siya ng shopkeeper kung ano ang dati niyang ginagawa bago dumating sa Liuli Island, napansin ang kalmadong tindig na parang pinuno. Sumagot si Li Fan na nagturo lamang siya sa mga tao kung paano magbasa. Namukod ang noo ng shopkeeper, malinaw na hindi kumbinsido. Tumalikod si Li Fan, mariing sinabing maaari na itong humawak sa natitira at siya'y magpapatuloy sa cultivation maliban kung may espesyal na sitwasyon, hindi siya dapat gambling. Ipinaalala rin niya na ayusin ang bagay na ipinangako kay Xiaoheng.
Tumugon ang shopkeeper sa pamamagitan ng pagbulong na iyon ay tanda ng dakilang kasaganaan, pagkatapos ay nagtanong siya sa sarili, bakit kahit ang isang maliit na gawain, gaya ng pagtulong kay Xiao Hang, ay may ganoong kahulugan ng kasaganaan, nabigo na ba ang kanyang kakayahang maghanap ng kapalaran at umiwas sa kasawian? Bagamat wala siyang treasure-seeking ability ng kanyang kapatid, mula pagkabata ay may kakayahan siyang hulaan ang mga resulta ng kasaganaan at kamalasan, at mula nang makilala si Li Fan, bawat gawaing may kaugnayan dito ay nagpapakita ng mga palatandaan ng dakilang kasaganaan. Matapos suriin ang kanyang damdamin, inamin niya sa sarili na hindi pa siya nakatagpo ng ganoong tanda bago pa man dumating si Li Fan, bagamat wala siyang paraan upang malaman kung anong uri ng mga tagumpay ang naghihintay sa hinaharap, lubos niyang pinagkakatiwalaan ang kanyang intuisyon, at sa sandaling yun, nagpasya siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan si Li Fan sa kanyang landas tungo sa dakilang kapalaran. Sa pahintulot ng shopkeeper, nagsimulang yumandar ng buong lakas ang Tian Baolu, parang isang makinaryang walang tigil. Mula sa Heavenly Treasure Tower ay kumalat ang malalaking alon ng gawa-gawang balita tungkol sa Starsea Quicksand, na tila mga bulong ng hangin na naging sigaw ng buong pulo. Napagtanto ng iba't ibang paksayo na maaaring may patibong sa likod ng mga tsismis, kaya't noong una ay pinili nilang magmasid mula sa malayo, nag-aalinlangan at nagtatago ng kanilang mga hakbang, subalit isang paksayo nang nagpasya ng kakaibang landas, bumili muna, mag-verify mamaya, binili nila sa malaking sukat ang bawat bagay na may kaugnayan sa tsismis, may balak na ibenta itong muli kahit na mapatunayang mali. Ang kanilang mga aksyon ay nagdulot ng matinding presyon sa buong rehiyon, hindi nagtagal, ang natitirang mga paksayon ay naging hindi mapalagay. At sila'y sumali rin sa pagmamadali, nabuo ang isang mabangis at nababaliw na alon ng pagbili, na nagtaas ng presyo sa Liuli Island at naghasik ng kaguluhan sa bawat sulok. Sa gitna ng kaguluhan, ang nagsimula nito, si Li Fan, ay nanatili lamang sa Tingyu Tower, tahimik na nag-cultivate, kahit alam niyang wala siyang likas na talento para rito. Lumipas ang 3 buwan bago sa wakas ay nakipag-ugnayan ang shopkeeper sa mga ngalakal ng Wanhua Chamber of Commerce. Maaga ng umagang yon, sumakay sina Yin Yushen at Li Fan sa isang maliit na bangka mula sa Heavenly Treasure Tower, iniwan nila ang Liuli Island at naglakbay patungong Hilaga, 12-12 li ang kanilang tinahak sa dagat, ayon sa napagkasunduan ng magkabilang panig. Nang dumating sila sa itinakdang lugar, biglang lumitaw sa kalangitan ang isang lumilipad na arka, maringal at nakabibighani, mula rito, isang malakas na tawa ang umalingawngaw, kasabay ng malayong pagbati na tuwirang idinirekta kay Yin Yushen, sinundan pa ito ng isang puna tungkol sa kanilang matagal na hindi pagkikita, na tila nagbabalik ng alaala ng mga lumipas na panahon.